Pinupuri ka namin, Panginoon, karapat-dapat na ikaw ay aming bigyan ng pinakamataas na parangal. Sa oras pong ito, Panginoon, dinadalangin namin ay handa mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa pagsamba na aming gagawin ngayong hapon. Panginoon, isinusuko po namin ang aming mga sarili at dalangin namin na itaas mo po ang iyong pinakamataas na trono sa aming mga puso. Sa aming pananalangin, Panginoon, dalangin namin na ikaw ay aming masumpungan. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, at sa bawat sasabihin, aming iisipin, ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas. Ngayon, Panginoon, aming itinataas lahat ng aming mga dalangin, lahat ng aming, Panginoon, na nasa isipan, at pagpalain mo po, Panginoon, ang nagbigay ng pagpapahalaga sa panalangin, sa pagtuturo mo sa amin ng ganitong gawain. Sa iyo po ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, matatagpuan po natin sa Mateo 21, talataang 22. At anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Gayon din po sa aklat ng Roma, talataang 22 hanggang 23. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay nagpapahimutok samantalang hinihintay natin ang pagpapaampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang pagpapala nga po ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita.
God is good. All the time. Sa mga kapatid po na nananalig, natatanggapin niya ang kanyang mga panalangin sa atin nga pong grand prayer meeting na ito, magsabi po ng dalawang amen. Amen at amen. Opo, natitipon tayo ngayon upang atin nga pong patuloy nakatagpuin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo sa hardin ng panalangin. Napakaganda po ng halamanan na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo sa tuwina ay naglalaan ng sandali upang manalangin. At ngayon nga po, araw ng Miyerkules, at natatangi ang Miyerkules na ito para sa sangkakristyanuhan sapagkat ito po ang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Ngayon po ay Ash Wednesday. Ating pong kasama ang ating Panginoon sa hardin ng panalangin. Nawa ang mga halaman, nawa ang presensya ng bawat isa sa atin ay patuloy na magbigay po sa atin ng pagpapala na ang Panginoon ang siyang tumutugon sa ating mga panalangin habang tayo ay kasama niya sa halamanan. Maraming salamat po sa ating pagdalo, sa ating pananambahan ngayon at sa ating pananalangin sa mga kaibigan po natin na nagmula sa iba't ibang dako. Kung inyo pong titingnan ang ating mga katabi, tayo po ay nagmula sa iba't ibang dako dito sa Lucena at maaaring mga kalapitbayan mula sa iba't ibang sambahayan. Binigkis tayo upang magkaisa sa kapangyarihan ng panalangin sa ating pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pananalangin, taglay natin ang maraming kagalakan at ang pagpapasalamat. Taglay natin ang ating pong mga personal na mga pagsamo na maaaring ating inihihibik at iniiyak sa Panginoon tuwing tayo ay mananalangin sa loob ng ating tahanan at gayon din naman tuwing tayo ay mananalangin habang kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Opo, ang panalangin natin ngayon ay isang panalangin upang angkinin natin ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos at ating maipanumbalik ang kanyang banal na kalooban sa sangnilikha. Nais po natin na batiin rin naman ang isa po sa ating kapatid at lingkod ng Panginoon na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, ang Pastor Heidi Beltran. Tayo po ay magsabi ng maligayang bati. Nadoon po si Pastor Heidi. Mga kapatid, sinasabi sa banal na kasulatan, anuman ang hilingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ang mga nananalig sa Panginoon at naniniwala na tatanggapin ang kanyang panalangin, magsabi po ng isang malakas na amen. Amen. Opo, mga kapatid, sa atin nga po na napanood, nagugulat o nabibigla pa ba tayo sa ating naririnig at nasasaksihan na pagkawasak ng kalikasan o kapaligiran? Katulad ng ating pong napanood. O nasanay na tayo sa ganitong mga pangyayari na pangkaraniwan na nating nakikita sa araw-araw. Simula sa pagmulat ng ating mga mata
at sa pagpikit ng ating mga mata upang mamahinga. Nasanay na ba tayo na makita ang tubig sa dagat na dati kulay asul, ngayoy naging itim? Opo. Noong pong nakalipas na taon, na 2012, nagkaroon ng aksidente sa minahan ng Philippine Mining Corporation. Tumagas ang likidong nakalalason patungo sa mga ilog doon sa lalawigan ng Benguet. Kamakailan lamang ay nawasak ang sikat at kinikilala sa buong mundo na Tubahata Reef o ang Bahura dahil sa isang barko na pandigma ng bansang Amerika. Sinundan pa ito ng pagkamatay ng pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Sino nga po yon? Si Lolong. At ilang araw lamang ang nakararaan ay napabalita na nagpakamatay o pinatay ang isang inmate o ang isang residente sa Quezon District Jail. Bakit ba naman na isinasama ni Pastor yon? Kamakailan lamang ay napabalita na nagpakamatay o pinatay ang isang inmate o residente sa Quezon District Jail. Malapit lang po, kapitbahay natin. Na itinuturing na susi o mahalagang testigo para sa ikalulutas ng kaso at pagkamit ng katarungan o hustisya sa pagpatay sa isang respetadong environmentalist na taga Palawan na si Dr. Jerry Ortega. Opo, sa Palawan lamang po naman matatagpuan ang namumukod tanging underground river sa buong mundo. At makikita din doon sa Palawan ang magagandang kagubatan, karagatan, at katubigan o katubigan. Opo, alang-alang sa pagmamahal para sa kalikasan, alang-alang para sa pagtataguyod sa kabanalan ng sangnilikha ng Diyos, hindi lamang po si Dr. Jerry Ortega, kung hindi marami. Marami tayong mga kapatid at mga kababayan. Kabilang narito ang mga katutubo. Hindi lamang iilan ang naglalaan o nagtatalaga ng buhay para pangalagaan, para itaguyod, at upang i-restore. Sabihin nga po natin, restore. Laksan po natin, restore. Upang i-restore ang environment. Ang tanong po, kaya pa ba nating mapanumbalik ang kalikasan? Kaya pa ba nating i-restore ang kapaligiran? Ang nananalig na kanyang tatanggapin ang kanyang mga panalangin dahil sa kanyang pananampalataya magsabi ng Amen. Ngayon po, we are meeting Christ through prayer to restore the environment. Sino po dito ang nais na manalangin para sa kalikasan o para sa kapaligiran o para sa sangnilikha? Magsabi po ng isang malakas na Amen. Amen. Opo. I-restore ang environment. Naririto tayo upang magtalaga para sa ating pakikipagkaisa sa panalangin at sa pagkilos. Narinig na po natin marahil ang tungkol sa environmental justice. Ano nga po ba ang environmental justice? Ito po ay nananawagan upang maging makatarungan tayo sa ating kaugnayan sa kalikasan. Nananawagan ito
upang patuloy natin nabuuin ang mga gabay at mga batas na kung saan ay magtataguyod sa kalikasan. Yung tinatawag natin na sustainable environment. Nananawagan ito upang maging makatarungan tayo sa pangkabuuan ng sangnilikha. At tayong lahat ay may bahagi sa pagtataguyod nito. Nananawagan ito upang huwag abusuhin, manapay lalo pang pagyamanin ang kalikasan. Sapagkat kung hindi tayo rin naman ang magiging biktima, tayo rin ang mapipinsala sa ating mga ginagawang pagsira o pag-abuso sa kalikasan, bunga ng ating consumeristic and materialistic na pagtanaw at pamumuhay na dulot ng kasalanan ng pagkagahaman. At ito po ay tinatawag natin ngayon, itong sin of greediness na reign of greed rather than reign of God. Opo, sa ating pagkilos at pagtatalaga para sa pagpapanumbalik ng buhay ng sangnilikha, sa araw pong ito na pagsisimula ng Kwaresma, lumapit po tayo sa Diyos nang may pagtanggap na tayo po ay nagkasala laban sa Diyos at laban sa sangnilikha. At patuloy na tayo ay manalangin at patuloy na tayo ay kumilos kaisa ng mga tao para sa kaligtasan ng buhay at pagpapanumbalik ng sangnilikha. Tayo po ay sabay-sabay na magsabi, To God be the glory. Amen.
Tayo po ay magsitayo para po sa pag-awit ng itong sanglibutan. May bilang 50 doon po sa ating bagong himnaryo. 50 po. Tinatawagan po si kapatid na Norma Arevalo para po sa panalangin sa broken families. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kabilang po ang iyong mga sambahayan sa sanlibutang ito, Panginoon, na iyong mga nilikha. Kaya, Panginoon, sa aming mga pagkukulang na ito, Panginoon, sapagkat kami nagkakahiwa-hiwalay at hindi nagkakaisa, Panginoon, sa aming pananalig at paglapit sa iyo. Lord, nawa Panginoon sa mga sandaling ito, ang aming pong mga puso ay patuloy na mabagbag, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa iyo sa mga sandaling ito. Na nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, na bahagi ng sambahayan, Panginoon, ay magkaisa ang tinig sa panalangin sa paghingi ng tawad sa mga kasalanang aming nagagawa. At higit sa lahat, Panginoon, hingi namin ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu upang muli, Panginoon, ang nagkawatak-watak mong sambahayan muli, Panginoon, ay mabuo sa pamagitan, Panginoon, ng pag-ibig na patuloy mong ipadadaloy sa puso ng bawat isa. Lord, nakikita mo po ang puso namin sa mga sandaling ito. Kung naroon po ang katapatan, Panginoon, at ang matapat na hangarin, Panginoon, na sa aming paglilingkod, kami, Panginoon, ay magpapatuloy at tatayo, na tunay pong kami magpapailalim sa iyong dakilang kapangyarihan at pagsunod sa iyong kalooban ng buong kapakumbabaan. Nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang nagkakawatak-watak na damdamin ng bawat isa ay pagkaisahin mo, Panginoon, alang-alang, Panginoon, sa iyong sangnilikha. Kami, Panginoon, ay kabilang na iyong nilikha. Nawa, Panginoon, kami magkaisa. Ang aming mga puso ay iyong pagkaisahin. Alisin mo, Panginoon, sa aming mga puso ang mga bagay na humahadlang upang kami, Panginoon, ay magkaisa sa damdamin. Lord, nakikita mo po ang aming mga kahinaan. Hinihingi po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito,
Naalisin mo po sa aming mga puso ang kahinaang ito, ang aming kataasan, ang aming kapalaluan, ang aming pagtingin sa aming sarili na kami ay mas mabuti kaysa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon. At naway itindig mo kami, Panginoon, sa isang pananalig at malaking pag-asa na kami po, Panginoon, ay mababalik sa kagalakan. Ibabalik mo po ang dating sigla ng iyong sambahayan, ng iyong iglesia, sapagkat, Panginoon, ikaw ang gagamot sa karamdaman namin. Ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, ang aming espiritu, Panginoon, na mayroong karamdaman. Nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, hipuin mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, upang muli madama namin ang kasiglahan, ang kagalakan at kapayapaan ng iglesyang ito, ang pagkakaisa ng paglingkod at paghayo. Lord, sa iyo, sa mga sandaling ito, naniniwala po kami, Ama, na kinikilos mo ang puso ng bawat isa upang mabigkis kami ng pag-ibig, ng pagkakaisa, ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay idinadalangin namin sa iyo buong kapakumbabaan. Nawa, Ama, madama namin, Panginoon, ang katugunan na nagmumula sa iyo. Lord, hinihingi po namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak. Amen. Okay na po yan. Little children, rejoice, rejoice, for Jesus said to his apostles that in the kingdom of heaven, greatest are the children. Little children, glorify his name. Let your heart, your voices magnify his name. Let every child on earth proclaim. Sing this song of praise to him. You are my Lord, you are my Savior, you are my God, my only salvation. You are my Master, my blessed Redeemer. You are my Shepherd, my Lord Emmanuel. You are my song, my inspiration. You are my strength, my hiding place. You are the way, the truth, the light. Oh Jesus, you are my Lord. Little children, glorify his name. Let your heart, your voices magnify his name. Let every child on earth proclaim. Sing the song of praise to him. You are my Lord, you are my Savior, you are my God, my only salvation.
You are my Master, my blessed Redeemer. You are my Shepherd, my Lord Emmanuel. You are my song, my inspiration. You are my strength, my hiding place. You are the way, the truth, the life, Lord Jesus. You are my Lord. Oh, Jesus, you are my Lord. You are my Lord. You are my Savior. You are my God, my only salvation. You are my Master, my blessed Redeemer. You are my Shepherd, my Lord Emmanuel. You are my song, my inspiration. You are my strength, my hiding place. You are the way, the truth, the life, Lord Jesus. You are my Lord. You are my Lord. Para naman po sa panalangin sa mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa, tinatawagan po si kapatid Lubert Alvarico. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming inspirasyon kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. Panginoon, tunay nga na napakadakila nyo sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, patawarin nyo kami sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin noon hanggang ngayon, at yung mga kasalanan namin, Lord God, na hindi pa namin nagagawa, ay patuloy nyo kaming pigilan sa mga ito, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay, sa kalakasan ng bawat isang naririto, Panginoon. Naway patuloy nyo nga pong linisin ang puso ng bawat isa, pati pong mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, nilalapit namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na iniingatan mo sila at ginagabayan, Panginoon. Panginoon, patuloy nyo silang ingatan ang kanilang mga kalusugan, sa lahat-lahat ng bagay na ginagawa nila, Panginoon. Patuloy silang manalig sa inyo at maniwala na kumikilos ka at gumagalaw ka sa buhay nila. Panginoon, napakabuti mo at napakadakila mo talaga. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Patuloy nga rin namin pinapanalangin, Panginoon, ang pananampalataya ng mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na malayo sila sa amin, pero yung presensya nyo ay iparamdam nyo sa kanila na kahit magkalayo man kami, Panginoon, malayo man sila sa amin, ay ramdam namin na malapit sila sa puso namin, Panginoon. Panginoon, patuloy niya po silang palakasin, pagyamanin, Panginoon, sa pananampalataya. Ikaw ang nakakaalam, nakababatid ng puso ng bawat isa sa kanila. Panginoon, patuloy na sa tuwing panahon ng kalungkutan nila, Panginoon, ay patuloy niyo silang patibayin, pasayahin at palakasin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, sa puso't isip namin na ginagawa nila yon para sa aming magandang kinabukasan, Panginoon.
Sa iyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat, Panginoon, dahil sa mga kadakilaan at kamanghamanghang bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Nararapat kang pasalamatan, buhay na namin ang maglingkod sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy niyong ingatan lahat ng mahal namin sa buhay, sa ibayong dagat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang pala niya'y iyong bilangin. Ang mangunguna naman po sa atin para sa panalangin para sa hanap buhay ay si kapatid Marites de la Roca. Tayo po ay tumayo at manalang. Panginoon, narito po kami dumadalangin sa iyong banal na harapan. Panginoon, tulungan niyo po ang mga walang hanap buhay. Tulungan niyo din po kami na may mga hanap buhay na lumago at mamunga ng sagana upang makatulong sa mga walang hanap buhay, walang makain. Tunay po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya, Panginoon, ikaw lang ang aming pag-asa. Tulungan mo po kami, Panginoon. Marami pong naghihirap. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Ang pag-aalaga at pagtatanggol sa sanglilikha ay banal na pananagutan ng bawat manampalataya. Hindi ito isang komportableng gawain. Hiling nito ay pagbubuo ng buhay at pagtalikod sa sarili kong kinakailangan. Naririnig natin ang daing ng mga aba, ang iyak ng mga batang nagkalat sa lansangan, ang panaghoy ng mataong nasalanta ng mga kalamidad na dumaan. Ang Diyos ay lumilingap sa mga napahamak, kaya tinatawagan ng Diyos ang bawat sambayan upang tumugon. Ibukas natin ang ating paningin at dinggin ang tinig ng Panginoon. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Tinatawagan po si kapatid Evelyn Barameda para po sa panalangin ng may kapansanan at karamdaman. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Kami po ay nananalangin na ang aming mga kapatid na may karamdaman ay inyong samahan. Pagalingin niyo sila sa mga karamdaman at naway kayo po ang sumama sa kanilang buhay. Ama, dinadalangin po namin na ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang aming kapatiran, ang mga kaibigan namin at mga kamag-anak, at ganon din ang mga kasamahan namin sa aming sambahayan ng Magil ay magkaroon ng kalakasan ang mga may edad
at nawa ay sila makasama namin sa paglilingkod. Ama, humihingi kami ng inyong gabay sa bawat isa sa amin, na kami ay inyong palakasin kahit na ang iba ay umiidad na at humihina ang kanilang katawang lupa. Nawa ay sila inyong palakasin ang buo nilang katawan at ang kaisipan, ganon din ang kanilang puso at kanilang isipan. Nawa kayo po ang lagi nilang maisaisip at kayo ang aming paglingkuran, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po ang aming pagpupurit, pagpasalamat sa gabing ito. Salamat po sa pribilehiyong kami po ay muli niyong pinagtipon-tipon dito sa inyong bahay-sambahan upang ganapin ang pulong panalangin na ito. Sa ganitong diwa po, Panginoon, ay patuloy po namin inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na matatanda, ang mga elderly po. Panginoon, inilalapit po namin sa inyo ang kanilang kalusugan. Nawa po ay sa kanilang edad ay patuloy po ninyo silang gabayan at patnubayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa po ang mga gamot na kanilang iniinom sa may mga karamdaman ay patuloy po itong magamit para makatulong po sa kanilang pagpapagaling at pagpapalakas ng kanilang lupang katawan. Panginoon, patuloy din po namin idinadalangin ang mga matatanda para sa kanilang paglilingkod. Sa kabila po ng kanilang katandaan, ay patuloy pa rin po sila sa paglilingkod para sa inyo. Nawa po ay patuloy po ninyo silang gabayan at akayin upang patuloy po namin silang makasama. At ang kanilang pananampalataya po sa inyo ay tunay po na hindi na po namin ito mababago na ang pananampalataya po nila sa inyo ay matibay. Tunay po na ang pananampalataya po nila ay walang makahihigit para sa inyo. Lord, patuloy po namin idinadalangin lalong higit ang mga matatanda na nasa home for the aged. Panginoon, sa kabila po ng totoo na hindi po nila kasama ang kanilang tunay na pamilya, nawa po ay gamitin niyo po ang mga tao, ang mga nurse, ang mga naglilingkod sa home for the aged na alagaan po ang mga elderly at patatanda sa kanilang kinalulugaran. Kayo po ang patuloy na gumabay, mag-akay at mag-ingat sa mga matatanda at elderly, lalong higit sa kasama namin sa pananampalataya sa iglesyang ito. Idinadalangin din po namin ang mga matatanda na nasa lansangan, na walang kumukup-kup na pamilya. Sana po ay hindi mo sila pabayaan sa kanilang araw-araw na buhay. Kahit po walang pamilya ang kumukup-kup sa kanila.
Ito po ang aming dalangin na may kalakip na pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides the silent cries. Only Jesus heals. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa iyo'y nakabukas ang lahat ng puso na nakababatid ng lahat nasa. Narito po kami, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng pagpapala na patuloy mong ibinibigay. Amang banal, alam po naming lagi kang nakatingin sa lahat ng iyong nilikha. Gawin mo po, Panginoon, na ang aming pagsamba ngayon ay magkaroon ng kahulugan sa aming buhay at sambayanan na magampanan namin ang aming
tungkulin sa isa't isa. Makapagpakita kami na malasakit sa lahat ng iyong nilikha, na bawat isa sa amin bilang sambahayan ay maging mabuting katiwala upang mapangalagaan ang kagandahan nito dahil ito ay kaloob mo sa amin na dapat lamang naming pagyamanin. Kaya't kami pong mga bata kasama na ang mga magulang ay humihingi ng tawad dahil kung minsan nagigi kaming sanhi ng pagkasira nito, kung kaya't humihingi kami ng tulong na gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu upang kami ay maging mabuting katiwala ng sanlilikha. Salamat po, Panginoon, at umaasa po kami ng ito ay iyong ipagkakaloob ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para po sa panalangin ng tungkulin ng Iglesia sa pangangalaga ng sangnilikha, tinatawagan po natin ang ating pong Pastor Gaspar. Walang hanggan Diyos na aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon sa aming pananalangin tungkol sa sangnilikha. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng mga tungkulin upang pangalagaan namin ang buong sanglibutan. Batid namin, O Diyos, na kami ay maraming pagkukulang. Kaya ang dalangin po namin ay kami po inyong tulungan na aming magampanan ang tungkulin, lalo na ang iglesia na iyong minahal. Alam po namin, kaming mga kaanib ng iglesia ay merong pananagutan. Kaya ang dalangin po namin, O Diyos, kami po inyong gabayan sa aming mga gawain upang mapangalagaan namin ang sangnilikha. Nababatid namin, O Diyos, na ang iyong sanglibutan ay sirang-sira na dahil sa nagagawa naming mga pagkakasala sa iyo. Bagamat kami po ay iyong mga lingkod, ang iglesia, ang ating mga namumuno sa iglesia, church council, mga board of elders, board of deacons, organisasyon, UCM, CWA, CIAP at CYF. Ito po ay bahagi ng iglesia upang mangalaga. Kami po ay nagpapasalamat at kami binigyan nyo ng tungkulin ito upang aming magampanan. Kaya po amin pong hinihingi, O Diyos, ang patawad sa aming mga pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo para po sa pag-awit ng Panginoong Jesus, Hari ng Kalikasan. Bilang 52 po sa bagong himno. Himnaryo po pala.
Dumako po tayo sa paghahandog. Ang sino man ay inaanyayahan na dumako dito sa altar para sa ating panalangin ng pagtatalaga. Malugod po nating inaanyayahan ang mga kapatid na nagtatalaga at nagpapasalamat sa Diyos upang dumako dito sa unahan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang ating pong mga kamay, kung mayroon po tayong kalapit, ang ating kaliwang kamay ay ipatong natin sa balikat ng ating pong katabi at ang ating kanang kamay ay ilagay natin sa tapat ng ating puso. Ang Panginoon, ang Kanyang banal na Espiritu ay nasa loob ng santuaryong ito. Kasama natin sa ating patuloy na pananalangin. Tayo ay dumulog sa Panginoon. Maraming salamat po, o dakila at mapagmahal namin magulang. Kayo na aming Diyos na may likha, walang hanggan ang inyong katapatan. Ang inyong pag-ibig ay wagas, nagpapatuloy. Naririto kami sapagkat nais po namin na sama-samang magpasalamat sa inyong kagandahang loob, sa inyong kabutihan at kadakilaan, sa kapahayagan ng inyong pag-ibig. Ang pananambahang ito at ang aming sama-samang pananalangin ay amin nga pong itinataas at iniaalay sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. O dakilang Diyos, sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang himala, masama nga po kami ngayon na lumalapit sa diwa po ng pananalangin na may taglay aming Panginoon na pananampalataya. Aming pong kinikilala ang inyong nga pong mga pagtugon sa aming mga panalangin sa mga panahon aming Panginoon ng aming pagdulog sa inyo. Hindi lamang po sa sandaling ito ng aming pananalangin. Sa maraming pagkakataon, kayo ay nagkaloob, kayo ay tumugon at dininig ang amin nga pong mga panalangin.
ngayon naririto po kami sa aming pong sama-samang pananalangin sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Minsan pa po, aming Panginoon, aming pong aangkinin ang inyong mga katugunan, ang inyong mga banal na mga pangako na inilaan sa buhay at sa mga pamilya, aming Panginoon, ng bawat isa sa amin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong pagyakap at pagtanggap. Marami pong salamat sa katiyakan ng inyong mga pangako na kayo ang siyang patuloy na kasama namin sa aming pagkilos upang mapanumbalik ang kagandahan ng inyong sangnilikha. Maraming salamat sa pangako, aming Panginoon, na inyong apong pinagtitibay sa buhay ng inyong mga anak at ng inyo pong buhay na katawan ng Iglesia. Naming po nga ang kini ng biyaya ng inyong pagbubuklod sa mga sambahayan, ang inyong pag-iingat at paggabay, aming Panginoon, sa lahat ng inyong mga anak at aming mga mahal sa buhay na pansamantalang malayo sa aming piling at naroroon sa ibayong dagat. Aangkinin po namin, aming Panginoon, ang inyo pong biyaya sa lahat ng mayroong karamdaman, sa lahat ng mga may gulang na kayo ang siyang patuloy na magbubuhos ng inyong nga pong kalusugan at ng kalakasan at ng pagpapanumbalik ng kasiglahan ng pangangatawan. Panginoon, aming aangkinin ang inyong biyaya sa lahat, aming Panginoon, ng mga bata. Aming pong itinataas sa inyo ang kanilang buhay at ang kanilang mga sambahayan na kinabibilangan. Panginoon, patuloy nga po ninyo nagabayan ang iglesyang ito, ang mga mananampalataya na patuloy na lumalapit sa inyo sa pagtatalaga ng kanilang buhay, sa pakikipagkaisa, aming Panginoon, sa mga kapwa at gayon din naman aming dakilang Diyos sa pagpapasakop sa inyong banal na kalooban sa inyong nga pong pag-akay upang magpatuloy sa pangangalaga ng sangnilikha. Aming Panginoon, naririto nga po kaming lahat ngayon, nagdiriwang ng inyong kabutihan at kadakilaan, ng inyong biyaya ng pagpapatawad at pag-ibig, ng inyong biyaya ng pagliligtas at pagbubuklod. Aming pinapatong ang aming kamay sa balikat ng aming katabi at aming kapatid, upang aming papagtibayin ng aming tipan, aming Panginoon, ang pakikipagkaisa sa aming mga kapatid at mahal sa buhay, sa pagtataguyod, O Diyos, ng inyong banal na kalooban para sa buong sangnilikha. Maraming salamat, aming Panginoon, sa inyong mga katugunan at inaangkin po namin ang lahat ng ito. Maraming salamat sa mga natatangi po ninyong mga pagpapala na natatanggap namin, katulad ng pagsapit ng kaarawan, ng anibersaryo ng kasal, ng iba't iba, aming Panginoon, na anyo at kapahayagan ng inyong banal na pag-ibig at ng inyong kapangyarihan sa aming buhay. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga taimtim na mga panalangin, at itong lahat ng ito'y inyong nababatid. Sa kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, sinaangkin po namin, O dakilang Diyos, ang lahat ng inyong pagpapala, ang inyong himala, ang inyong paggabay at pag-iingat sa aming buhay, sa aming mga sambahayang kinabibilangan, sa iglesyang ito at sa buong pamayanan, at maging sa aming bansa, sa lahat ng aming mga tigapanguna at leader, aming Panginoon. Ang inyong mapagpalang bendisyon, ang inyong ipagkakaloob, O dakila naming Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.